Ang panawagan po ng ating pamunuan mula sa General Conference, ito po ay ibinaba sa mga local church. At ito po ay nagmula mismo sa kataas-taasan po nating pamunuan na ito po ay pinaparating lang sa ating eklasya. At ang atin pong programa, mga kapatid, ito po ay tinagalog lamang natin. Kaya mamaya mayroon po tayong matutuklasan na mga pananalita ng atin pong presidente na si Pastor Ted Wilson, ay atin po siyang isa-isip, isa-puso na ang atin pong programa, mga kapatid, ay hindi tayo lumalayo sa atin pong denominasyon. At ito lamang ang atin pong pakatandaan na mula po sa isang mataas na pamunuan ng atin pong denominasyon, mayroon po siyang ipinaparating at inahahatid na pabalita, warning, babala sa bayan ng Diyos. Kaya ang atin pong ginagawa, kung advance man nating ipinangangaral dito kapatid ang tungkol sa propesiya, ay napakabuti ng Panginoon, pasalamatan natin. Sapagkat ganun din naman ang kanilang ipinangangaral sa pambuong sanglibutan. Kumbaga nauna lang tayo ng konti at ito ay tinagalog lang din natin mula sa pamamahala ng atin pong denominasyon from General Conference down to the local church. Kaya ang atin pong pag-aaral ay atin pong namnamin at unawain po nating mabuti. Hindi po tayo basta-basta magbibitaw ng pananalita sapagkat tayo ay nasa tunay na propesiya na atin pong pinag-aaralan. Bagkos kung mayroon po tayong hindi gaanong napang-unawa at ito man ay masakit sa atin pong pandinig, ito po ay dapat isa-puso natin sapagkat ito po ay panawagan ng atin pong Panginoon. Ang sabi po rito sa atin pong susing talata, Mateo 10, ang pangkat po ay 22, hanggang 23 o hanggang 24 kung hindi ako nagkamali. Sundan lang po natin. At kapupuutan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ayan po sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad. Ngunit ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Yan po ang naka-highlights ngayon sa programa po ng General Conference. Doon po sa International Broadcasting Network na sinusundan po ng ating programa na mula po kila Mark Finley, kila Dobat Silor, kila Henriquez, at ganun din sa atin pong presidente na si Pastor Ted Wilson. So doon po yan nakaakma yung atin pong pag-aaral. At dito po ay ibinaba sa mga lokal na iglesia sapagkat gusto po ng ating pamunuan na ang bayan ng Diyos ay mahanda. Kaya dito po sa ating gagawin ay ginawa po nating series. Kaya doon po sa aming mga kaibigan na tumawag at nag-message po dito sa aking account, doon po sa iba't ibang pananampalataya, ay muli po namin kayong inaanyayahan na ituon lamang ninyo ang inyo pong pakinig, ang inyo pong puso, at medyo late kayo kapatid, sapagkat matagal po na tayo'y nagsisiris ng propesiya. Dalawin nyo lang po ang ating YouTube channel. Nandoon po lahat yan. Naka-download doon lahat ang atin pong pag-aaral na ito. Kaya tatakbo kayo doon, pupunta kayo doon po sa aming mga kapatid na mga born again, mga Pentecostal, at ganoon din ang aming mga kaibigan na mga Katoliko. Punta lang po kayo doon sa YouTube channel. Sapagkat ito ay atin pong pangangaral at panawagan ng atin pong denominasyon na pambuong sanglibutan. Kaya iulitin po natin, hindi po nais ng atin pong programa na tayo po ay manakit, kundi ninais po ng ating programa na mahatid yung pabalita na katulad po nito. Katulad lamang kapatid, na kung tayo po ay magpa-check up at mayroon pong masumpungan ang doktor na mayroon tayong sakit o mayroon tayong cancer o anuman, huwag niyo pong pagalitan ang doktor. Pasalamatan ninyo ang doktor sapagkat siya ang nakatuklas na mayroon po tayong sakit. Sana po maunawaan natin ang mga ilan sa mga halimbawang ito. Kundi purihin natin, pasalamatan natin
ang atin pong programa sapagkat nakatuklas tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang atin pong denominasyon ay nasa tamang linya ng pagtuturo lalo tigit sa propesiya na atin pong kinakaharap. Ayang sabi po rito, kapupuutan kayo ng dahil sa aking pangalan. Ngayon po sa Amerika, sa California, sila ni Doe Batchelor at sila ni Mark Finley, ganun din ang ating presidente, marami pong bumabato na mga message, pumapasok po yan sa kanilang account. Yan po ay naka-plus doon sa kanila pong account kung saan ang ginagamit po nila ay International Broadcasting Network. So marahil mga kapatid, dito po sa atin marami na rin pumapasok dahil ito talaga ang laro ng sanglibutan. Kapag itinuro mo ang tunay na aral at ang tunay na doktrina, marami ho talagang masasagasaan riyan. Pero hindi ibig sabihin na dahil natuklasan natin ang tama at totoo, magagalit na kayo sa nakatuklas. No. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil na-advance at na-update tayo sa pangyayari po ng ating sanglibutan. Sana po'y masundan po natin ang mga bagay na ito. Dahil kapupuutan tayo ng lahat ng bansa na nakapaligid sa atin dahil sa pangalan ng Panginoon, yan po ay natural lamang. Pansinin po natin, kapatid. Ang panawagan po dito po sa series number 10 ng atin pong Don't Waste Your Time. Don't waste our time. Marami po tayong mabubuksan dito. Unang-una, marami pong matutuklasan ang bayan ng Diyos na kung ano ang galaw ng kaaway ng Diyos na gumamit ng ahensya sa buong sanglibutan. Kung noon, kapatid, mga 19th century, tinatago ito. Ayaw nilang ilabas. Pero dahil inilabas ng atin pong denominasyon, ilalabas ito sa lahat ng ating mga eklasya. At dahil sa paglantad na ito, kapatid, ang sinabi po ng Mateo ay kapupuutan tayo ng lahat ng mga nakikinig sa atin, lalo't higit ang masasagasaan sa doktrina ng atin pong propesiya na ito ay inihatid mismo ng hayagan ngayon sa atin pong denominasyon. Kahit manood tayo, kapatid, sa PICC kung ano ang programa nila, ang programa ngayon ng pambuong sanglibutan ay hayagan at inilalantad na kung ano ang magiging kalagayan ng bayan ng Diyos, especially ang anak ng Diyos sa Israel na kalagayan at espiritual. Dito tayo, mga kapatid. Alam natin na ang denominasyon na ito at ang paniwala na ito, sila mismo ang naglantad niyan. Kaya don't waste our time. Don't waste your time para po tayo ay magkaisa dito po sa gawain na ito. Tayo po ay pinapanood ng marami pong mga mamamayan at hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At buong mundo din ang nagsigaw ng mga bagay na ito. Ito po lantaran na. Ulitin po namin. Dito po sa ating programa, lantaran na itong inihahayag ngayon sa buong mundo. Kumusta po ang Imos Baljo Church at ang buong distrito ng Imos at ang buong misyon ng atin pong denominasyon dito sa Cavite, kung ano ang magiging kalagayan kapag inilantad na lahat-lahat ang mga sekreto ng denominasyon na ito po ay ginamit ng kaaway ng Diyos. Dito po tayo, sa sulat po ni Cardinal Gibbons, 1895 pa po yan. Mayroon pong date yan. May buwan po yan. Of course, the Catholic Church claimed that the change was her act. Kanila pong inamin yan na ang pagbabago ay kanila pong gawain at gawain ng kanila pong iglesia. Na ito po, and the act is a mark of ecclesiastical power and authority in religious matter. Pangrelihiyon ang pinag-uusapan at ang babaguhin
ay ang batas na ito po ay nasa sa loob ng kanila pong tinatawag na ecclesiastical power. Meaning to say, ang ecclesiastical power, ito po ay samahan ng napakataas na hukuman ng kanila pong eklesya at ng kanila pong denominasyon. So meaning to say, mayroon po silang karapatan at mayroon po silang ginawa according to her act na ito ay ang pagbabago ng institusyon ng panrelihiyon at institusyon ng panggobyerno. So dito tayo mga kapatid. Ang aklat po ng Apokalipsis 13, ito po'y naghahatid sa atin na wag po nating sayangin ang atin pong panahon at pagkakataon. Para atin pong masundan, tayo po ay inaanyayahan na magbasa po tayo ng inyo pong mga banal na kasulatan. At dito po sa pag-aaral natin, ito po ay naging guide lamang para po ituro sa atin pong mga kapatid na wag po nating iwaksi ang pagbabasa ng banal na kasulatan sapagkat ito po ay tunay na nangyari na sinulat ng atin pong manunulat at nangyari sa tunay na kasaysayan. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, wika at bansa. Yun pong kapangyarihan po yan na bumabalot sa atin pong sanglibutan. At ang lahat ng nanirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. At ang lahat ng pangalan na sumasamba sa Kanya hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanglibutan. Ito po'y tumutukoy sa buhay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Dito tayo mga kapatid. Ang plano po ng denominasyon na ito, pansinin po natin yung sulat na yan. Yan po ay nakasulat sa writings ni Mrs. White, The Desire of the Ages and the Great Controversy. Rome's goal is to restore her power that was lost during the Dark Ages. Mayroon kasing nangyari sa kanilang kapangyarihan na humina sila noon. At dahil sa Dark Ages na ito, na marami silang pinatay, ito po ay nagpahina ng kanilang kapangyarihan. During the time of General Berthier, na ang mga Santo Papa, ang mga leader ng Iglesia ng mga Katoliko, ay kanila pong pinahirapan at kanila pong pinatay. So ibig sabihin, natupad na yung mga pangyayaring iyan. Dahil kanilang kapangyarihan ay humina at nasugatan ang ulo ng hayop na sugat na ikamamatay, ngunit ito ay gumaling at muling namamayagpag sa buong sanglibutan. Napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Advance ito. Mamaya sasabihin ng atin pong presidente kung talaga bang na-restore nila ang kanilang kapangyarihan sa atin pong kapanahunan po nangyari yan. Kaya mag-ingat tayo. Pinag-iingat po ang bayan ng Diyos. Ano ang iniingatan ng bayan ng Diyos? Ang atin pong series, kapatid, ito po ay tungkol sa race day. At ang race day na atin pong iniingatan, walang iba po yan, kundi ang araw na ikapito na siya po yung Sabado. At ang rest day na atin pong inaasam-asam, ito po yung kapahingahan na panglangit na usapin na ito po ay mayroon pong bahagi sa atin pong pinaglilingkuran. So, tandaan po natin mga kapatid, ito ang panahon para po tayo ay magkaisa sa gawain na ito. At ito po ang panahon para iwaksi po natin kung anuman ang ating nararamdaman sa isa't isa sa loob ng ating iglesia. At ito po ang panawagan ng atin pong Panginoon dito sa huling mga araw na ito, kaya siya'y nanawagan na wag po natin sayangin ang atin pong oras sa pag-akyat dito sa atin pong iglesia upang ating damhin at dalhin po natin at unawain natin ang propesiya ng atin pong Panginoon na siya po ang dinadala ng buong eklesya at ang buong denominasyon na pambuong sanglibutan. Hindi po tayo nagtatakutan, kapatid, kundi pinapahanda tayo ng Diyos dahil ito ang tunay na mangyayari. Ilapit natin ang ating mga sarili sa atin pong Panginoon. Sa papaanong paraan? Sa pagbasa po natin
ng banal na kasulatan. Marahil po ang ating iglesia ay nagigimbal dahil sa pangyayari. At dahil sa ang iglesia natin sa huling panahon, mga kapatid, siya po yung nandyan sa ikapitong iglesia, na pinakahuling iglesia, kundi ang iglesia ng Laodicea na tumutukoy sa atin pong kalagayan, sa atin pong panahon. Now, ang bayan ng Diyos, para hindi po tayo malito, advance po niyang ibinigay sa atin ang mga mensaheng ito. Alam na po natin yan, na kaya kapag tayo ay nag-aaral dito sa ating iglesia, ng tungkol po sa propesiya ng atin pong Panginoon, marami pong masasaktan at marami pong masakit na damdamin. Totoo po yan. Marami pong hindi tumatanggap sa ganitong klaseng aral. Pero ito po ang panawagan ng atin pong denominasyon na pambuong sanglibutan. Bakit? Alam kasi ng atin pong iglesia ang galaw ng kaaway ng Diyos. At alam natin ang atin pong iglesia ay advance na nagbibigay at na-update po tayo sa mga pangyayari. Bago po tayo tutungo sa atin pong mga katunayan, bago tayo tutungo sa ito po'y lantaran na sinasabi ng atin pong leader at lantaran na rin na sinasabi ng kanila pong mga pare at mga leader, atin munang basahin ang mga katagang ito na isinulat ni San Pedro sa ikalawang Pedro 1, ang talata po ay 11. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Ang tiyak na pamamaraan ng katotohanan ay ang salita ng propesiya ng atin pong Panginoon. Totoo po yan, mga kapatid. Hindi po tayo gumagawa-gawa ng sarili nating propesiya, kundi ang propesiya na atin pong tinuro dito po sa ating iglesia, ito po ay pambuong sanglibutan na ihanda ang bayan ng Diyos para sa isang napakagimbal-gimbal na pangyayari na haharapin ng kanya pong iglesia. Kaya dito po sa live natin, hindi po tayo nagtatago. Kumbaga, transparent lang po tayo na itinuturo po natin ang tuwiran, ang propesiya ng atin pong Panginoon. Ulitin po natin, mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Ang pag-aaral ng propesiya ng Panginoon, ito po ay mabuti kung pagtutuunan po natin ng pansin. Ano pong ibig sabihin? Kailangan nakatutok tayo sa mga makatotohanang ito. Gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim. Ang propesiya ng Panginoon, liwanag. Saan? Sa madilim na lugar. Ang mundo po natin ay nababalot ng kasalanan at kadiliman. Sa pamamagitan ng propesiya ng Panginoon, magbibigay siya ng liwanag sa lahat ng sa kadiliman ng kanilang pananampalataya at paglilingkod. Malinaw po ito, mga kapatid. Gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ito po ang dala ng mensahe ng propesiya ng Panginoon, sapagkat nakatutok tayo ngayon sa buong mundo sa kalagayan at karanasan ng atin pong sanglibutan. Ito po ay katuparan ng propesiya sa aklat ng Apokalipsis. Dito tayo sa aklat ng Isayas, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Hindi sa kailangang itago, kapatid. Talagang sasabihin natin ang totoo. Bakit? Ito kasi ang sinabi ng atin pong manunulat. Sa kautusan at sa patutuo, yung kautusan, moralo, yung patutuo, tinig ng pag-asa, propesiya ng atin pong Panginoon. Kung hindi tayo magsasalita, wala pong liwanag sa atin. Kaya ang atin pong pamunuan, nagsalita na yan, kapatid, papunta sa ating mga lokal na iglesia para ipaabot ang pabalita na nilalaman ng propesiya kung ano ang kaganapan
ng atin pong sanlibutan. Hindi po tayo nagmamaang-maangan sa atin pong ginagawa, kundi ang panawagan ng Diyos sa buong sanglibutan, sa atin pong eklesya, ito po ay huwag nating baliwalain. Ito po ay pahayag ng atin pong Panginoon. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pangsariling pagpapakahulugan. Ibig sabihin, ang propesiya hindi po siya haka-haka ng tao, kundi ang propesiya na nakahango sa banal na kasulatan, ito po ay nagmula sa Diyos. Ang laman ng propesiya, yun po ang masakit. Bakit? Kasi nagkaroon ng katuparan pagdating po dito sa atin mga minamahal. Ito po ay nagmula sa Diyos. Pansinin po natin ang 1:21 ng 2 Pedro, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Santong Espiritu ay nagsalita mula sa Diyos. Ang propesiya ng Panginoon mula sa Diyos, ibinigay sa tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil sa banal na Espiritu, dinala ito, kapatid, sa ating eklesya. At ang ating eklesya, mayroon po siyang propesiya. Ito yung espiritu ng hula na ang ginamit dito, mga kapatid, ay si Mrs. White. Ang atin pong propetisa, siya po ang nagdala ng propesiya sa huling panahon at yugto ng kasaysayan ng sanglibutan. Clear po yan. Wala pong pagtatalo diyan. Kaya balanse po ang ating pag-aaral. Dito tayo, mga kapatid, sa pagbabago ng pulisiya ng sanglibutan. Alam naman ho natin yan. Advance ho nating itinuturo yan. Kaya marami pong nag-react na wag daw natin ituro ito dahil sobrang bait na ang taong ito. Hindi. Ilalabas nga magsasalita tayo ng tungkol sa propesiya ng Panginoon. At sila po yung katuparan. Bakit? Nasabi na po yan Politics, humanitarianism, religion, culture, climate change, peace, education, immigration, sakop na po nila lahat yan. Wala na ho tayong dapat itago yan. Lantaran po yan na sinabi mismo ng leader na ito. Now, ano ngayon ang nasa loob ng propesiya? Bakit ito kailangang isigaw? Pansinin po natin, kapatid, nasa linya tayo ng katotohanan. Ginigising ang atin pong iglesia dahil sa propesiya at ang laman nito na sila mismo ang may control sa buong sanglibutan. Legitimate Adventist po, mga kapatid, from the president of our denomination, Pastor Ted Wilson. Bakit kailangan niyang isigaw ito? Kasi narinig na ito ng buong sanglibutan ang pahayag na ito ng mga pare ngayon sa United States of America. Pakinggan po natin. This is kind of a shocker, but I don't think you're going to be afraid. The Lord brought me one day, prophetically, in my spirit, to the Antichrist. So I won't go into any more details right now. I'm not allowed to. But Sa I was loob po brought to ng him. iglesia yan, kapatid. I mean like this, real. He looked at me, I looked at him. He's a Latest world po leader, yan. alive right now. God brought me to him mysteriously in his office. He didn't know how I got there, nor did I, by the way. I was just as surprised as he was. He's looking at me and I'm looking at him. And as he's looking at me and I'm watching him, two horns come out of his head. Ang kanya pong binabanggit, ang United So, States I of can't reveal America, his name right now, na mula but sa you'll know pagkawala, soon enough. ito po'y umahon. Yun He po looked at yung me and I looked at speaking him. like a beast. And he was totally confused. He was like trying to figure me out, and he was like almost scared. He was trying to figure me out. And I just calmly stood there and looked at him. I wasn't afraid at all. Because St. Paul says in your Bible that the man of the flesh cannot understand the man of the Spirit, but the man of the Spirit can see through the man of the flesh. Amen? You know it's true, don't you?
Sa loob po ng So it was iglesia an ng amazing Katolika yan. experience, to be honest with you. The only reason I mention that to you is this. And only reason is this. We are in the battle. We are in the battle. You know it started, don't you? We're in the battle. It's huge. It's huge. And when little boys want to become little girls and little girls want to become little boys and mutilate their bodies, you know something perverse from hell is reigning. Amen? Amen. That's just the tip of the iceberg, what's really happening. Abortion is part of this. Abortion has been feeding this fire of the Antichrist all these years. The abortion. It's like a sacrifice to Satan. We are in the end times battle, but we don't believe it's the end of End-time the world. battles If you po read the ang saints ating kinakaharap ngayon, kapatid. they say it's not the end of the world, it's the end of this era. Something new is coming. The greatest triumph of the church in all of world history is coming. When the whole world will become Catholic, the entire world. Pause muna natin. This is what's about to happen, a great victory. And this prayer and the smaller one on the bottom will bring the victory about. That's what this is for. Itinuturo ngayon ng buong sanglibutan at ng buong Catholicism, kapatid. Alam nila na tayo po ay nasa end-time battle, spiritual na labanan, na darating ang panahon na ang buong sanglibutan ay magiging Katoliko lahat. Sila po ang may alam niyan. Sila po ang may sabi niyan. Mula sa born-again Pentecostal, lahat ng relihiyon, maging Budismo, maging sa lahat 40,000 religions sa buong sanglibutan, magiging Katoliko yan. Yan mismo ang sinabi ng paring ito, na ang pahayag na yan, yan po yung galing sa St. Peter at galing po yan sa Vatican City. Ang gagawin po, kapatid, ng buong iglesia na ito, gagawin siyang buong Katoliko, ang buong sanglibutan. Mamaya-maya, mabibitawan natin kung ano ang ibig sabihin niya. Walang pwedeng tumiwalag diyan, walang pwedeng lumaban diyan, sapagkat hawak nila ang konstitusyon at batas ng buong sanglibutang pangrelihiyon. Yan po, kapatid. Latest po yan. Legitimate Adventist ang nariyan sa programa po natin. Bakit sinabi nila na ang buong sanglibutan ay magiging Katoliko? Kasi lahat, kapatid, sumusunod na dito sa kultura na nangingili na ng araw ng linggo. Lahat ng nangingili ng linggo na relihiyon, Katoliko po ang tawag nila dyan. Sila ay nasa sakupan ng power ng papacy. Aral po nila yan. Lantaran ho yan. Hindi na ho tinatago yan. Bakit? Ang sabi nila mismo, tayo ay nasa end-time battle. Ano yung battle na ating pinagsisikapan dito? Kapatid, ang hindi lang susunod sa kanila dyan, tayong mga 70 Adventists, hindi tayo pwedeng sumunod sa kanilang batas na yan, na magiging Katoliko ang buong mundo. Kasi alam natin na the second letter of Pope Francis na yan, dito yan mangyayari sa atin pong kapanahunan. Take note, kapatid. Ito po ay inaaral. Kahit sa Cebu, inaaral na po yan. Na ang buong iglesia ng Katolika, itinuturo ang pangingilin ng araw ng Sabado, pero ang kanilang pagsamba ay araw ng Linggo. Alam niyo po, kapatid, hindi siya pwedeng itago dahil transparent ito. At ito po ay nasa General Conference. Bakit magiging Katoliko ang lahat? Kasi alam natin sa Revelation 13 na ang buong lupa ay sasamba sa Kanya. Bakit, Pastor? Alam ko naman na hindi ako sasamba sa Kanya. Oh yes! Alam natin, huwag talaga siyang sambahin. Ang problema lang, nagiging practice kasi ng buong sanglibutan na kahit wala pa ang national sandelo, mamaya ipapakita natin kung ano ang panawagan ng Pope at ano ang panawagan ng atin pong denominasyon. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat po tayo sa atin pong pananampalataya. Mga minamahal na mga kapatid, tuloy po tayo.
To blind him from touching you now until the victory comes, but also to blind him worldwide. O blessed Lady, spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity. Stop po na One tayo. more time. Ang O itinataas po blessed nila dyan, walang iba kundi si Santa Maria. Tama ba yan, kapatid? Kaya dito sa atin pong series na ginagawa, oo, narito na tayo. Kaya lang pinaghahanda tayo ng Diyos kung ano ang ating gagawin bilang nag-iingat tayo sa banal na araw ng Sabat. Kaya ang pinag-uusapan po natin dito, kapatid, ito po ay paghahanda ng anak ng Diyos. Punta po tayo kay Ted Wilson kung ano ang kanyang panawagan at kung ano ang gusto niyang ipaabot sa bawat isa sa atin. Latest po yan, kapatid. Sa General Conference, nagpatawag po siya ng isang napakalaking pagpupulong para lang maihatid ang pabalitang ito sa atin pong denominasyon at sa atin pong iglesia. Wala tayong itatago, wala po tayong idadagdag, wala po tayong ibabawas. Ito po ay nasa linya kung paano natin isigaw ang katotohanan sa huling araw, tayo po ay nasa piling ng Diyos. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach Yan po over ay the sa great abyss to controversy na sulat ng clasp atin pong hands manunula. with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in this step of Rome. Ang tinutukoy po niya ang in trampling United the States rights of America of na siya din ang itinutukoy Friends, ng mga pari ngayon this is sa buong not mundo. a conditional prophecy. It is rock solid, confirming Revelation 13 and 14. You can be sure these events will happen. Now, the United States, and I praise God for what this country has been, and I am a citizen of this country, and I thank God for the rights and the privileges of being a citizen. But this country, represented by the Maiksi lang po yan, two-horned tapusin lang beast natin. of Revelation chapter 13, verse 11, will repudiate the very foundations upon which it was founded. The two horns Kung ano yung binanggit ng represent pari, kapatid, binanggit din niya. not the party, but Na the ito yung form United States of government America. turned a republic, and the other horn representing Protestantism. This two-horned beast will create an image to the original beast through a national Sunday law, which will become universal. Post tayo, The kapatid. image to the beast is Itutuloy po natin yan mamayang madaling araw. Alam po natin ang takbo ng atin pong iglesia. Don't waste our time. Sapagkat ang atin mismong presidente ay nanawagan. Ang karugtong niyan, mamayang madaling araw. Kasi ang kanyang panawagan, kapatid, ay very crucial. Na ang kanyang panawagan sa iglesia at sa mga anak ng Diyos, iaral natin dito sa ating iglesia na isigaw natin, kapatid, ang ating pong mission statement na mayroong National Sunday Law at mayroon pong International Sunday Law na mararanasan ng bayan ng Diyos. Hari nawa, mga kapatid, video number 2 and series number 10 dito po sa ating Don't Waste Your Time and Our Time. Susundan po natin, tutukan po natin, i-update po natin ang atin pong iglesia, ang atin pong denominasyon sa ganito pong kalagayan ng atin pong sanglibutan. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.